Alam nyo mga katoto, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat pero marami. Oo, marami. Maraming mga politiko sa Pilipinas ay ginagawang hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Again, hindi ko nilalahat pero marami. Marami sa kanila. So, public service ba kamo? Gusto mo bang makatulong sa iyong mga kababayan? Okay, so gusto mong maglingkod sa iyong bayan, sa iyong mga kapwa Pilipino. Tama? O sige, maglingkod ka. O let's say, tumakbo ka sa pagiging alkalde, for example. Halimbawa, tumakbo ka sa pagiging alkalde o mayor sa isang lungsod. So, sige, naging mayor ka, nanalo ka. Okay? Tapos nakapagsilbi ka sa isang termino. Napagsilbihan mo ang iyong mga kababayan sa isang termino. So, tapos na, 'di ba? Nakapagsilbi ka na. So, kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o gusto mo pang maging alkalde ulit sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa pang-apat na pagkakataon, sa panglimang pagkakataon, obvious na na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging alkalde. Tama? So kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o sa pangalawang pagkakataon, halata ka na boy. Halata ka ng ginagawa mong hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Tama ba, mali? Boy, iha, ikaw lang ba ang qualified? Sa isip mo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan mo? Baka sa isip mo qualified ka, pero in reality, hindi ka naman talaga qualified na makapagsilbi sa bayan. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan nating Pilipino? Uulitin ko, sa isip mo, qualified ka, pero in reality, wala ka namang binatbat. Ano, tama ba? So ito nga ang tanong ko sa'yo. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa bayan? Bakit hindi mo bigyan ng chance yung iba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi sa bayan? Ha? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Hindi lang ikaw at puro ikaw. Alam nyo mga katoto, hanga ako. Bilib ako kay late Senator Rene Sagisag. Alam mo yung mga politiko na yan, dapat gayahin nila si late Senator Rene Sagisag Kasi yung mga yan, mga trapo yan. Mga part yan ng political dynasty. Yung mga politiko na meron tayo ngayon. Well, hindi lang ngayon, pati nung nakaraan pa. Mga nakaraang henerasyon pa. Puro yan mga trapo. Dapat yung mga yan, gayahin si late Senator Rene Sagisag. Bakit? Kasi alam nyo, nung nabubuhay pa si Senator Rene Sagisag, well, bago siya maging senador, ang sabi niya, tatakbo siya bilang isang senador, pero isang beses lang. Ibig sabihin, isang termino lang. Oo. Pagkatapos ng isang termino, wala na. Hindi na siya tatakbong muli. Bakit? Dahil ang sabi niya, marami daw mga Pilipino, marami mga kababayan natin ang qualified na magsilbi sa bayan. Totoo nga naman. Hindi ba? Tama nga naman. Maraming mga Pilipino ang qualified na makapagsilbi sa bayan. At hindi iisang politiko lang. Tama ba? So yun ang sabi ni Senator Rene Sagisag. Pagkatapos ng termino niya, hindi na siyang tatakbong muli dahil nga marami naman daw qualified ang makapagsilbi sa bayan. So after na isang termino sa pagiging isang senador, tapos na. Hindi na siya tumakbong muli. Naging totoo siya sa kanyang binitawang salita. So yung mga politiko na yan, dapat maging kagaya ni late Senator Rene Sagisag. Hindi yung nagpapayaman sila sa katungkulan na meron sila. Tama ba?
Alam nyo mga katoto, dapat magkaroon ng Rene Sagisag Law eh. Ang ibig sabihin, teka, dapat magkaroon ng Rene Sagisag Law. Ang ibig sabihin, dapat magkaroon ng limitasyon. Dapat limitahan ang kapangyarihan ng mga politiko na yan, ang paghahari ng mga politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama ba? Magkaroon dapat ng Rene Sagisag Law, dapat limitahan, bigyan ng limitasyon ang panunungkulan ng mga buhayang politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama? Rene Sagisag Law. So, public service ba kamo? Gusto mo bang makatulong sa iyong mga kababayan? Okay, so gusto mo maglingkod sa iyong bayan, sa iyong mga kapwa Pilipino. Tama? O sige, maglingkod ka. O let's say, tumakbo ka sa pagiging alkalde, for example. Halimbawa, tumakbo ka sa pagiging alkalde o mayor sa isang lungsod. So, sige, naging mayor ka, nanalo ka. Okay? Tapos nakapagsilbi ka sa isang termino. Napagsilbihan mo ang iyong mga kababayan sa isang termino. So, tapos na, 'di ba? Nakapagsilbi ka na. So, kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o gusto mo pang maging alkalde ulit sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa pang-apat na pagkakataon, sa pang-limang pagkakataon, obvious na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging alkalde. Tama? So kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o sa pangalawang pagkakataon, halata ka na boy. Halata ka ng ginagawa mong hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Tama ba, mali? Boy, iha, ikaw lang ba ang qualified? Sa isip mo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan mo? Baka sa isip mo qualified ka, pero in reality, hindi ka naman talaga qualified na makapagsilbi sa bayan. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan nating Pilipino? Uulitin ko, sa isip mo, qualified ka, pero in reality, wala ka namang binatbat. Ano, tama ba? So ito nga ang tanong ko sa'yo. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa bayan? Bakit hindi mo bigyan ng chance yung iba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi sa bayan? Ha? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Hindi lang ikaw at puro ikaw.